Panginoon, sasagana at hahaba ang ating buhay. Pakinggan na natin, mga kapatid ko, kay Kristo ang ating mahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Villar. Find your partner. Your partner, ay saling servant leader, at sa ating pagkalakak, lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Your partner. Find your partner, ay saling servant leader, at sa ating pagpalakpak, Palakpak lahat tayo'y nagdadala. sa Diyos. Sa Diyos tayo'y umasa, Sumampalataya. sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner, ay saling servant leader, at sa ating pagpalakpak, Pumalakpak lahat tayo'y nagagala. sa Diyos. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner, ay saling servant leader, at sa ating pagpalakpak, Pumalakpak lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner, ay saling servant leader, at sa ating pagpalakpak, Pumalakpak lahat tayo'y nagagala. sa Diyos. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Ang unang itatanong mo sa partner mo, anong wish mo sa bagong taon? 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin mo rin, ikaw anong wish mo? 1 plus 1. 3 plus 3. Oh, anong wish nyo? Ha? Alam nyo na? Ito ang sasabihin nyo sa huli. Sa Sabado, balik tayo. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Simulan at tapusin ang gawa.
gawain may mahal na kapag sasabihin ang punong ikot natin sa mga aral ni El Shaddai giginhawa ang ating buhay at tutunin ang tunay kung uuwi tayong sabay-sabay kaya halina sama-sama kay El Shaddai ay sumamba at ito'y ating ipapangako babalik tayo sa Sabado pagpalain simulan at tapusin ang gawain may mahalaga pang sasabihin ang punong ikot natin sa mga aral ni El Shaddai giginhawa ang ating buhay at pupunin ang tunay pupunin tayong sabay-sabay kaya halina sama-sama kay El Shaddai sumamba at ito'y ating ipapangako babalik tayo sa Sabado Kung nais mo pagpalain simulan at tapusin ang gawain at may mahalaga pang sasabihin ang punong lingkod natin sa mga aral ni El Shaddai giginhawa ang ating buhay at bubuti ang tunay umuuwi tayo sabay-sabay itaas sa mga kamay halina sama-sama kay El Shaddai ay sumamba at ito'y ating ipapangako babalik tayo sa Sabado kaya't halina at sama-sama kay El Shaddai ay sumamba at ito'y ating ipapangako babalik tayo sa Sabado kaya't halina at sama-sama kay El Shaddai ay sumamba at ito'y ating ipapangako babalik tayo sa Sabado babalik tayo sa Sabado babalik tayo sa Sabado Purihin ang Panginoon. Okay, taas mo na ang inyong mga prayer request. Always make your prayer request at lahat ng inyong daladalahan. Di ba kayo nagtataka? Puno tayo ngayong Martes. Habang pinanonood ko kayo kanina sa monitor sa aking dressing room, natutuwa ang Panginoon. At ang wika niya, ito ang mga tupang may pastol na pinakikinggan. Amen ba? Ang araw po ng Martes ay hindi po lamang sa mga workers ito. Ito ay para sa lahat. Lahat na ibig pagpalain. Amen ba? Sapagkat ang araw ng pagsamba ay hindi lang sa araw ng Sabado. Araw ng Martes at araw-araw ito. Ngayon, of course, naunawaan tayo ng Panginoon, mayroon tayong mga trabaho. Yung wala naman trabaho, siyempre nandyan, naghahanap ng trabaho. Kaya pag nagkatrabaho na, wala na sila. Kaya pag wala na, nawawalan din ng trabaho. Anong pipiliin nyo? Yung laging may trabaho o paminsan-minsan may trabaho? Lagi may trabaho. ang unang tungkol ng tao ay
Magtrabaho, sumamba sa Diyos. Diyos muna. Kahit ikaw mayaman, mahirap, bata, matanda, hinahanap ka ng Diyos. God first in everything. Pag iyan ay ating inuna, anuman ang dating daan ng kapighatian sapagkat tayo na ay nasa mundo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, dito sa mundo ay maraming kapighatian, maraming problema, maraming pagsubok. Iba yung kapighatian, iba yung pagsubok. Hindi lahat na kapighatian dumarating sa atin ay isang pagsubok. Iyan ay nangyayari sa mundo. Ang pagkakaiba lang ng mga inuunaan Diyos, anumang nangyayari kapag kapighatian o pagsubok na dumarating sa buhay niya, laging masaya. Laging masaya. Kanina may narinig ko, nagpapatotoo. Ang isa daw na pinakamahirap na kanyang hindi masusunod at nahihirapan siyang masunod ay yung magalak lagi sa Panginoon kahit sa gitna ng pagsubok. Pero utos po yan ng Diyos. At yaong mga taong wala nang inasahan kundi ang Diyos ang siyang nagagalak anuman ang sitwasyon sa buhay. Nasusundan niyon? Bakit? Sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ay kalakasan natin. The joy of the Lord, sabi sa Biblia, is our strength. And a happy heart makes all things possible. Yang pusong masiyahin daw ay malayo sa karamdaman. Amen? Joyfulness cures. Kaya maraming taong gumagaling sa karamdaman sapagkat ang nagbibigay sa kanila ng kalakasan at kagalakan ay ang salita ng Diyos. Amen ba? Kaya mula ngayong Martes, hindi lang araw ng Sabado mapupuno ang house of prayer na ito. Pati araw ng Martes. Bakit? Sapagkat ang unang aral ngayon ay kung ibig niyong maging happy and prosperous all the time sa buong taon, mithiin niyong masunod ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Sapagkat ang sino man, sabi nyo, mapalad ang mga taong nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ibibigay sa kanila ng Diyos ang kanilang minimithi. Amen ba? Sabihin nyo, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ibinigay nyo sa akin ngayon, araw ng Martes. Ngayon, hindi lang araw ng Sabado, kita sasambahin sa dakong ito, kundi sa lahat ng araw na ako ay mayroon pagkakataon sa ngalan ni Jesus. At alam kong lahat ng aking wishes for the new year ay darating. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay. Balik sa itaas ang inyong kamay. At yuyuko tayong 3 ulit. Tatlong ulit yung sasabihin, unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Tsak yun. Lahat na panalangin mo darating. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon.
Now, you may be seated. Actually, ang birthday ni Rene, yung pangalawa kong anak, is January 1. Kahapon, January 1. So, nag-excuse sila ngayon. Pero, mamaya kakanta tayong happy birthday. Amen ba? So, laging katanungan sa akin ng mga obispo at maraming concern sa gawain, paano na lang ang mangyayari sa El Shaddai pag wala na si Brother Mike? Malayo pa yun. Malayo pa yun. Amen ba? Natatandaan nyo? Ang sabi sa Biblia kasi ganito. It's found in Deuteronomy chapter 19 verse 20 kung hindi ako nagkakamali. I have laid down before you life and death. Ipinahayag ko sa inyo, sa harapan nyo ay buhay at kamatayan. Piliin nyo ang buhay. Piliin nyo ang buhay. Ang sabi ng Panginoon, piliin nyo ang buhay. Amen? So, God's will is for us to live a long life. And after this life, to be with Him forever. Amen ba? As I have shared with you last Christmas, the meaning of Christmas is what? God is with us. The meaning of Christmas means Christ, the Son of God, is with us, is among us. The message of Christmas is different from the meaning. The message of Christmas is reconciliation. God and sinners reconciled. Sabi sa isang awit. Kaya nagkaroon po ng reconciliation ang Diyos sa taong makasalanan para makasama niya muli. Sa simula, nang likhain ang tao ng Diyos, ang plano ng Diyos talagang walang hanggang pagsasama. Kaya ipinagbawal niya, ang una sa lahat na bawal ay ang kumain ng bungang pinagbabawal. Bakit? Pagkain ang ipinagbawal. Sapagkat nasa pagkain natin ang ikahahaba ng ating buhay o ikaiksi ng ating buhay. Kaya kapag dumarating ang Pasko at bagong taon, kabilang-bilinan, ingatan nyo ang kakainin nyo sapagkat maraming hindi na inaabot ng bagong taon. Dahil sa pagkain. Amen ba? Kaya kung kayo'y makikikain sa akin, magpapasinsa kayo sa aking kinakain. Sapagkat ibig kong mabuhay ng mahaba ayon sa plano ng Diyos para marami pang maakay sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? So I'm happy and I'm blessed today that you have responded to the invitation. Today is the first day of first gawain sa araw sa bagong taon ng 2018. 2018 na. By August, I will be 79 already. But I have prayed to preside over the golden jubilee of this ministry. By that time, I should be, God willing, I will be about 93 or 95 by that time. When we celebrate the golden jubilee of this ministry. And I'm pretty sure we will have a celebration of the golden jubilee. Amen. As always, sa ating inang sambahan, pag nag-celebrate ng Golden Jubilee, it's the opening of the door ng mga biyaya.
Pero dito sa atin, bukas na po ang pintuan ng mga biyaya. Sapagkat lahat na nakarinig ng mabuting balita ay tumanggap ng magandang binhi. Ay isang preacher na may nagtanong, hindi ko babanggitin ang pangalan nito. Ang sabi nagkwento sa akin, ano pong pagkakaiba nyo ni Brother Mike ng El Shaddai? Ang sagot niya ganito, ang malaking pagkaiba namin, sapagkat ang Brother Mike ng El Shaddai hindi alam ang buong Biblia. Totoo po yun. Papulot-pulot lang siya. Kaya lang, ang napupulot niya, ginagawa niya at isinasabog pa sa iba. Ginagawa din ng iba. Hindi mo kailangang memoryahin ang buong Biblia. Isa-isa lang sa sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo at gawin mo, Jack, darating ang biyaya ng Diyos sa iyo. Amen? Now, it is my prayer that all of you who have heard this message over DWXI radio, wherever you are now, scattered all over the world, will be happy and prosperous this year. Because that is what God wants us to be. He wants a people who is happy and prosperous. In fact, that's part of the message of Christmas. Great joy and peace to all men of goodwill. Ang sabi ng anghel, ako ay may magandang balita sa inyo na magbibigay sa lahat ng tao ng malaking kagalakan at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Mga taong kinalulugdan ng Diyos. So the question is, how do we find favor with God? How do we please God? We are born, isinilang tayo to please God. Pangunahing tungkulin ng tao ay gumawa ng isang bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Now, ang unang hakbang ay nandito po sa beatitude na tinatawag. Beatitude means attitude to be. Sabi sa Pilipos, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Matulad tayo sa kalooban, isipan, at pananaw ng Panginoong Hesukristo. Yan ibig sabihin yan. Ang sabi doon sa Matthew 5:6, mapalad ang taong nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ibibigay sa Kanya ang Kanyang minimithi. Amen? So, the first step to become a happy, the other word of blessed is happy. Happy. Happy are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Mapalad ang mga taong nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ibibigay sa kanila ang kanilang minimithi. Since ang mithi natin ay makatupad sa kalooban ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos na matupad ang ating mithiin. Amen? So, ayan ang unang hakbang. Mithiin nyo na malugod ang Diyos sa inyo. Mithiin ninyo, mithiin natin lahat na masunod natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat yun ang ating mithiin, tutulungan tayo by the grace of God, by the power of God, to do what He wants us to do, to please Him. Amen ba? But sabi sa Hebrews 11:6, it is impossible for man to please God without faith. So nagsisimula po yun doon sa pananampalataya. For everyone who comes to God must believe that God exists. Manalig tayong naririyan ang Diyos, kasama natin ang Diyos. At
gagantimpalaan naman tayo sa pamagitan ng mga answered prayer natin. Amen? So, on Saturday, that's the first Saturday gawain natin. I would like you to make not a resolution, but a wish list. Wish list. Anong wish mo? Ha? Ako, ang wish ko, maging abutin ng 120. Ako, ang wish ko, manatiling bata. Ako, ang wish ko, manatiling gwapo. Amen ba? At ang isang wish ko, lahat na taong makaririnig ng mabuting balita sa pamamagitan ng himpilang ito ay hahaba ang buhay. Amen. Tatandaan nyo, sinabi doon sa Salmo 103, Psalm 103, purihin mo aking kaluluwa si Yahweh El Shaddai. Sa tuwi-tuwi na bakit siya ang nagpapagaling sa lahat ng ating karamdaman. Amen. The God who heals. The God who heals. Ang ating Diyos ay isang Diyos na nagpapagaling. Walang bayad. Amen. Sasabihin mo lang sa Panginoon, Lord, tulungan mo ang doktor na ito na makita kung ano ang sakit ko. Ang iba naman sasabihin niya, Lord, bulagin man doktor na ito para walang makita ang sakit ako. Mali yun. Mali yun, ha? Kasi kung may sakit, makikita yon. Kung wala naman sakit, hindi talaga makikita yon. So, ang hihingilingin nyo ay makita at malaman ng doktor yung totoo para malapatan nila ng tamang solusyon. Doktor lang ang gagamot, pero ang nagpapagaling ay ang Panginoon. Amen? Tingnan nyo, lahat na nagpapagaling ay Panginoon, pero ang naniningil ay doktor. Amen ba? Bakit? Sapagkat nagpagod siya Diba? Sa Biblia, sinasabi noon, ang lahat na tinuturuan ang salita ng Diyos, bahagi na ng pagpapala na tinatanggap nila dahil sa salita ng Diyos, yaong nagtuturo sa kanila. Amen. Para patuloy ang gawain ng Panginoon. Okay? I shared with you the message God gave me before Christmas and until Christmas. Ano yon? Nakalimutan nyo na. Dapat may memory test kayo. How to become a better person. Dalawa yan. Dalawang tao mayroon tayo. Better person and bitter person. Yung nabubuhay sa sama ng loob, kaya maraming sakit na hindi gumagaling sapagkat nakakulong sa sama ng loob. Kaya pag masama ang loob, masama ang mukha, masama ang pakiramdam. Pag malinis ang kalooban, sabi doon, blessed are those with a pure heart, for they will see God. Amen ba? So the first step for us to become a better person, a joyful person, hindi para mahirap po yung maging joyful. Kasi sabi ng isang nararing ko, ang isang nahihirapan ako to become joyful when trials come. Ganito po yon. Sabi sa Biblia, blessed are those who are being persecuted because of me. Sabi ng Panginoong Kristo, mapalad ang mga taong pinag-uusig dahil sa akin. Dahil sa Kanya. Hindi dahil sa ikaw ay pusher.
Hindi maganda yung pag-uusig na yun. Ha? Kundi inuusig ka, pinararatangan ka ng iba't ibang kwento laban sa iyong pagkatao dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Ang instruction doon is, be joyful. Be joyful. Why? Because this is the truth. In how to do it, I will teach you. Sapagkat dinaanan ko po yan. Ganito po yan. When you hear something against you, kasi hindi naman lahat na tao magugustuhan ka. Lahat na dumarating dito, hindi naman ako gusto eh. Sa totoo lang, kalabit ng kalabit yan. Huwag kang maniwala dyan, huwag kang maniwala dyan. Binubula lang tayo niyan. May sasabihin yun laban sa'yo. Kanang isang araw, mayroon kong panauhin mag-asawa eh. Kaya naisishare ko sa inyo, humingi siya ng tawad doon sa asawa niyang lalaki. Bakit? Dahil sa ikapo. Ngayon, dahil sa pagkontra niya sa misis niya, sa pag-iikapo, ngayon, naku po, hindi na po maupo sa problemang dumarating sa kanila. So sabi ko, no problem yan. Sapagkat dinaanan ko yan kako at huwag kayo mag-alala. Hindi pa kayo humingi ng tawad, pinatawad ko na kayo. Yon. This is how to handle persecution. Pag pinintasan ka, huwag kang kikibo. Huwag kang magagalit. Tanungin mo ang sarili mo, totoo ba yun? Totoo ba yung sinasabi nila? Kung totoo, ba't ka magagalit? Totoo naman. Magpasalamat ka. At least may nagsasabi sa'yo ng totoo. Thank you. Thank you. So, iyan po ang ginagawa ko. Totoo ba yun? Mananalamin ako. O totoo nga pala, ang pangit ko. Salamat sa kanya, magpapagwapo ako. Diba? Kung hindi naman totoo, problema niya yun. Ba't ako magagalit? Di naman totoo. Diba? Kung totoo, magpasalamat ka. Sapagkat, bihira po yung sasabi ng totoo. Lahat ng bubula sa'yo. Amen ba? So that's how to handle persecutions. Whether it is positive or negative, don't react negatively. Face the truth. Hanapin mo ang katotohanan. Nasasabi sa Biblia, walang pangit na nilikha ang Diyos. Amen ba? Kung naniniwala silang ako'y pangit, basta ako paniwala ko, gwapo ako. Amen ba? Kaya wala kong problema sa kanila. Kaya wala kong dala-dalang sama ng loob. Kaya naman ako hindi tumatanda. Amen ba? May natatandaan lang. So, the joy that Christmas message has given us remains the same. Iyon ang huwag niyong wawaglitin, aalisin. The joy of the Lord is our strength. Ang kalakasan natin para mapagtagumpayan ang lahat na kapighatian ay ang kagalakan na nagbubuhat sa Diyos. At ang kagalakan niyon ay mapapasa atin pag tayo ay tumutupad sa kalooban ng Diyos. Amen? So the first step to become a better person rather than remain a bitter person is mithiin mong masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya lang, anong kalooban ng Diyos na masusunod mo kung wala kang alam? So kailangan makinig ka ng salita ng Diyos. Huwag ka nagagalit dun sa nangangaral, lalo kung tinatamaan ka, sapagkat para sa tayo galayon, ha?
Sasabihin nyo, patama sa akin yan. Pasalamat ka, tinamaan ka. Huwag mo na ituturo, sa'yo yan. Hindi, tanggapin mo, huwag kang iilag. Kapag tinanggap mo yung salita ng Diyos, makakalaya ka sa katatuhanan. Amen ba? Now, the second step is, be at peace with all men. Be reconciled with your fellow man. That's the message of Christmas. Tatandaan nyo, walang taong hindi nagkasala. Lahat tayo may kasalanan. We all fell short of the glory of God. But God initiated the reconciliation. Pinatawad tayo ng Diyos, kaya dapat din tayo magpatawad. Ngayon, who makes the first step to reconciliation? Sino ang dapat gumawa ng unang hakbang? Yung nagkasala o yung ginawa ng kasalanan? Yung ginawa ng kasalanan. Hindi ba ako nagsimula niyan? Gulong yan eh. Bakit ako ang gagawa niyan? Bakit? May kaguluhan bang ginawa sa atin ng Diyos? Wala. Pero siya ang nagpasimula ng reconciliation sa tao. Para tayo magkaroon ng mabuting relasyon sa isa't isa. Mabuting relasyon sa isa't isa. Kapag mabuti ang ating relasyon sa isa't isa, natutuwa ang Diyos. Nasa nga yun doon sa Beatitude. Blessed are the peacemakers, for they shall see God. We should become peacemakers rather than troublemakers. Diba? Anong gusto nyo? Maging peacemaker o troublemaker? Totoo lang, nanggagatong pa tayo. Para mag-away isa't isa. Hindi. A peacemaker is blessed by God. Sabi nga ni St. Francis, one of the prayer of St. Francis is, make me a channel of your peace. Make me a channel of your love. Make me a channel of your joy. Make me a channel of your blessings. Ano ba yung channel? Alulod. Daluyan. I have discovered and prayed a prayer, a very short prayer before meals. Tuturo ko sa inyo. Ganito po, normally, tayo mga Katoliko, nakasanayan na natin yun, In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Tapos sasabihin natin, bless us, O Lord, in these your gifts we are about to receive from your bounty through Christ Jesus. Ito po ang idinugtong ko as inspired by the Holy Spirit. Bless this food and drinks that I'll receive from your bounty to nourish my body, keep me healthy and strong, to do your holy will continually and conscientiously all the days of my life. Pagpalain niyo po ang tubig na inumin nito at pagkain nito para ako ay bigyan ng kalakasan para mapaglingkuran kita ng buong lakas. Ano ba yung conscientiously? Aware tayo. And continually. Meaning, we are doing God's will consciously. Hindi pasa-pasa lang o baliwala lang. Consciously. We are doing God's will consciously or conscientiously and continually
all the days of my life. Hindi lang pag-araw ng Sabado, hindi lang pag-araw ng Martes, kundi sa lahat ng araw. Inuuna natin ang Diyos sa lahat ng araw. Ngayon, and the third is, sasabang ko na sasabihin sa inyo. Pero, bibigyan ko na kayo ng clue. If you want to become a better person, para masunod natin ang kalooban ng Diyos, the clue is found in the first Psalm 1, verses 1 to 3. It says there, "Blessed is the man who does not sit in the counsel of mockers." Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo na yaong masasama. Who does not sit in the counsel of mockers. Mga taong walang Diyos. Mga taong pinagtatawanan ang mga taong makadiyos. Mga taong nagsasabing, sobra ka na sa kabanalan, Martes, Sabado. Baka lagpas ka na sa langit niyan. Yan. Yung mga taong walang ginawa kundi i-discourage kang sumamba sa Diyos. I-discourage kang mag-antanda ng cross. Tatandaan nyo, God, Yahweh El Shaddai, is the God of signs, wonders, and miracles. Siya ang Diyos ng mga tanda, himala at kababalaghan. The message of the cross is wisdom and power, is the wisdom and power of God. Inaangkin natin yan bilang mga Kristiyano, hindi natin ikinahiyang bago kumain, mag-antanda sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ngayon, ang tanong ko, bakit sa ngalan ng Ama nasa noo? Sa ngalan ng Anak nasa tiyan? Pagdating sa Espiritu Santo, nasa balikat. Sapagkat ang Espiritu Santo, ang Ama at ang Anak ay iisa. Iisa. Iisa ang mensahe. Hindi ikinahihiya ng tunay na Kristiyano ang ipakita sa mundo sapagkat maraming taong hindi nakaririnig. May bingi, may pipi, di ba? So sa pamagitan ng tanda, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya alam ko, kanina, habang kayo sumasamay sa panalangin, ni Brother Ray, pag sinabing sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, nangurok ako mga Katoliko yan. Hindi natatakot, hindi nahihiya na sabihin sa buong mundo na ako ay para kay Kristo. Ng aking ulo, utak, tiyan, at lahat ng aking lakas ay para sa Diyos. Sapagkat ang sinisimbolo ng balikat ay lakas. Kaya sabi sa kautusan, mahalin nyo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Love the Lord your God with all your strength, with all your soul, with all your heart, and with all your mind. Lahat yon. Bakit? Sapagkat kayo ang salita ng Diyos. Ang katulad niya daw ay isang punong kahoy sa tabi ng batisan na hindi nauubusan ng tubig. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa kapanahunan. At anumang kanyang gawin, tiyak magtatagumpay. Amen ba? So ang tanong, babalik ka ba sa tuwing Martes dito?
Sinong babalik sa araw ng Martes dito? Hindi ng Sabado. Okay. Madali po yan. Madali po yan. Ha? Ito, araw ng Martes, iba po sa araw ng mensahe po ng araw ng Sabado ay pangkahalatan yun. Magibing doon sa mga hindi pa mananampalataya. Ang araw ng Martes ay para doon sa nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Bata, matanda, ano man ang reliyon mo, hindi po pinipili dito. You are welcome. Sapagkat hindi naman talaga reliyon makapagliligtas, kundi ang ating pananalig at panampalataya pagtanggap kay Kristo bilang anak ng tao at anak ng Diyos. At Diyos nga. Amen ba? Now, sabi niyo, wish. Saan niyo masusumpungan sa Biblia ang wish? Ang sabi dito, it's found in John chapter 15, verse 7. It says, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish. God is willing to extend your life. Amen. It's your choice. Marami ko nababalitaan ngayon na nagsusuicide, no? Because of depression. Depression is a demonic attack. But God has given us the power to resist the devil. To reject the devil. When depression sits in, remember the power of 1 + 1 = 3. Amen. Because 3, 1 + 1, because 3, kapangyarihan ito. Power! Sa madami ng Diyos. 1 + 1, because 3, 1 + 1, because 3, kapangyarihan ito. Sa madami ng Diyos. Simple lang ang ating pananampalataya. At ito ay ayon sa Kanyang salita na kung saan dalawa o tatlo nagkakaisa. Sa Kanyang ngalan si El Shaddai ay laging kasama. 1 + 1 equals 3, 1 + 1 equals 3, kapangyarihan ito. Kapangyarihan ito. Sa hati ng Diyos. 1 + 1 equals 3. 1 + 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Sa hati ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Pagtapong ko sa inyo, itong isisigaw nyo lang, ha? Wish ko ngayon, masunod ang kalooban ng Diyos. Ulitin nyo nga. Your wish will be granted. Are you ready?
God bless you.